Isang araw, may isang batang naghahanap ng kanyang mga kalaro. Habang sila ay naglalaro, may napansin silang libro sa hindi kalayuan. Ang mga bata ay namangha at nilapitan nila ito. Dahang-dahang binuksan ang libro at ito ay nagliwanag. Sa malayong dako, may tatlong binibining namumuhay ng payapa. Siya si Malaya, isang mandirigma na magiting at may lakas ng loob. Nakatira siya sa baryo ng Malaya, isang maliit ngunit maunlad na baryo. Ang baryong ito ay tanyag sa mga agrikultural na gawain at mahusay sa pamayanan. Siya naman si Marikit, ang prinsesa na may malasakit sa kanyang bayan at handang sumabak sa labanan. Nakatira siya sa Kaharian ng Karagatan. Ito ay isang malawak na kaharian na matatagpuan sa gitna ng dagat, kilala sa kanilang maalamat na mga mangingisda at misteryosong kultura. At panghuli, siya si Liwaya, isang mahusay na tagapagtanggol na may natatanging kapangyarihan. Nakatira siya sa bundok na kabayanihan, isang matarik at mapanganib na bundok na pinag-usapan ng mga tao dahil sa mga malalim na lihim at magical na kapangyarihan. Isang araw, sa hindi inaasahang pangyayari, nalaman ng mga kalaban o tinatawag na Hagorian ang kasaganahan ng baryong Malaya, kung kaya sila ay nagtipon-tipon at nagplano ng pananakop upang maangkin nila ang yaman ng lugar rito. Siniguro ng mga Hagorian na lahat ng mga mamamayan ay kontrolado na, ngunit hindi nila namalayan na may isa pa palang nakatakas at yun ay si Hiraya. Hinihingal na si Hiraya na siyang nakatakas sa mga Hagorian. Dinala siya ng kanyang mga paa sa Kaharian ng Karagatan, kung saan doon niya ibinalita ang pangyayari ng pananakop sa kanilang bayan. Sila ay nabahala sa pananakop nito kung gayon ipinaalam nila sa baryo ng kabayanihan. Si paghanda ang bawat bayan, bayan ng Karagatan at bayan ng kabayanihan. Nilusob ng mga Hagorian ang bayan ng Karagatan. May mga taong duguan at may mga namatay. Nagpatuloy sa pagkikipaglaban ang prinsesa at kalaunan ay natalo rin ni Marikit ang kaaway. Sa kabilang dako, nilusob din ng mga kalaban ang bayan ng kabayanihan. Naglalaban-laban ang mga tao. Nagpatuloy ang pakikipaglaban at hindi nga nabigo. Natalo rin nila ang mga Hagorian. Nagtipon-tipon ang tatlong binibini at nagplano sa kanilang paglalakbay patungo sa pinaroroonan ng mga kalaban nilang mga Hagorian. Nagsasanay ang mga Hagorian. Kalaunan ay natagpuan din ng mga binibini ang lugar nila. Inaisa-isa nila ang mga kalaban at pinabagsak ito at pinatay. Nagtulong-tulong ang tatlong binibini na tapusin ang reyna ng mga Hagorian. Unang sumabak si Liwaya, ngunit siya ay natumba at wala ng malay.
Sunod naman ay si Marikit at gayon din nung una, siya rin ay nawalan ng malay. At panghuling sumabak ay si Malaya. Ngunit napatumba siya ng reyna. Sa pagtalikod ng reyna ay hindi niya namalayan nakatayo na si Liwaya at sinugod siya nito. Pinagtutulungan ng mga Pinipini ang reyna ng Hagorian at bumagsak ito at natalo. Nagdiriwang ang mga Pinipini at nag-uusap na sa wakas ay natalo rin nila ang mga Hagorian na minsan ay napinsala sila ng mga ito. Namuhay ulit ng payapa ang Baryong Malaya, kaharian ng karagatan at kabundukan ng kabayanihan. Naging mas malapit na magkaibigan ang tatlong Pinipini at nangakong patuloy pa rin silang makikipaglaban sa anumang kasamaan na kanilang haharapin.